pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ay tunay nga po kapag nasa Panginoon ka. Bagamat siyempre, ang ating katawang lupa ay napapagod, nahihirapan. Pero po talaga, ang diablo, bubulungan ka na, matulog ka na lang, ipahinga mo yan. Pero di ba po, buhay na po natin ang sumamba, buhay na po natin si Jesus. Puri ng Diyos, ito po ang panahon muli sa buong isang linggo na tayo po ay magbalik pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen po? Amen. So, palakpakan muna natin ang Diyos na buhay sa ating mga buhay dahil sa tunay, mabuti at tapat. Amen? So, samahan niyo po ako sa awit 71 verse 15 to 18. Sabi po dito, pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay, maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Hindi ko man nalalaman kung paano ito'y gawin. Pagkat ikaw, Panginoong Yahweh, malakas at makatwiran, ihahayag ko sa badla, katangian, iyo lamang. Mula pa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayon hinihayag hanggang ang gawa mong kabutihan. Matanda na puti na ang aking buhok, huwag akong iwanan. Ang sama ko sa iyo, O Diyos, hayaan mong ihayag ko ang lakas mong tinataglay. Sama sa bawat lahi sa daigdig ay lilitaw. Amen. Purihin ng Diyos na buhay na tunay po, sabi po dito, Haring David, yun po na, sabi po dito, lagi daw po isa-isa-isay. Amen. Sa buong madla, ang gawa ng Diyos, kabutihan ng Diyos. Amen. Yung pag-iingat ng Diyos sa kanyang buhay, ay ganun din naman po sa ating buhay. Amen po. Lagi po natin itong isa-isa-isay. Sabi po niya dito maghapon. Amen. So, ganun din po, hindi lang po maghapon, minuto. Lagi po natin babalik sa Diyos ang kabutihan na kanyang ginawa sa ating buhay. Amen po. Purihin ng Diyos sa buhay. Sino po ang unang magpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay. Palapakan natin ang Diyos na buhay sa dynasty ng Diyos. Sige po, ladies first. Pagbibigyan po ng Diyos, ladies first. Hallelujah. Tunay na po ng pagbubuti ng Diyos. Ako po'y nagpapasalamat sa kahabagan ng Panginoon sa isang linggong pag-iingat, sa isang linggong pagalingan, sa isang linggong himalang pagpapala sa buhay ng aking pamilya, buhay ng aking asawa at mga anak. Ang pinagpapasalamat ko po sa Panginoon ay tunay na po kapag nasa Panginoon ka. Bagamat siyempre, ang ating katawang lupa ay napapagod, nahihirapan. Pero po talaga, ang diablo, bubulungan ka na, matulog ka na lang, ipahinga mo yan. Pero di ba po, buhay na po natin ang sumamba, buhay na po natin si Jesus. Kaya sa kabila ng nangyayari na gaganap sa atin, bagamat nangyayari na-amaze tayo kasi nagbibihis ang ating katawang lupa. Kaya po pinababayaan natin yung nangyayari. Kaya nasabi ko, ang galing naman, bagamat nagbubulong ang diablo, sa kabila ng pagbubulong niya, nahiya ka, magpahinga ka, pero ang katawang lupa natin, hallelujah. Sabi ko nga, ang galing ng Lord, sa aking isip, sa pagbulay-bulay ko ng salita ng Diyos, hindi na makapangyarihan po ang Panginoon. Bakit po, di ba, alam niya na mahina ang ating katawang lupa, tapos bubulong na tayo ng diablo, pero sa kabila, nandun yung puso natin maging po, gusto natin ganapin lahat yung mga kampanya natin sa kabila ng kahirapan. Kasi nasa katawang lupa tayo, bibigyan niya po pala tayo ng kamakasan, karunungan, at doon sasamahan na po tayo, hallelujah, yung mga nakakalis tayo kasi gusto natin pero parang yun, pagbibihis ako, pupunta ako sa Diyos, parang magpulit ako sa tama, at pinahihapon na pakabuti ng Diyos, kasi kung yun yung nararanasan ko, sabi ko, hallelujah, kapag naman pala talaga, pinagkatiwala mo sa Kanya yung lahat ng mga bagay, talagang papangyarihin niya. Sabi ko nga nung Thursday, tapos nito po fasting, binubulungan ako ng diablo at sarap matulog sa kabila ng ganyang pakiramdam, sakit ng katawan, hindi maganda ang pakiramdam. Pero ayun ko, sabi ko kasi parang mula nang makilala ko ng Diyos, pinabayaan ko na sa Kanya, pinasakot ko ng buong buhay ko kung pagkakao ko sa tinatawag mo, sabi ko nga, kahit anong mangyari, hallelujah, purihin ng Diyos, didiretso ako sa Panginoon. At yun, tunay nga po, pag po pala talaga tayo ay nagpasya, ang Diyos ay kikilos na kung saan, kahit sa kabila ng
Hallelujah. Doon po pala natin maramdaman ng Diyos ay buhay. Kasi nakikita niyo, lumalaban ka sa kabila ng sitwasyon na ikaw ay nahihirapan at kaulong pa mo. Kasi doon po, di ba, kapag po pala tayo, hallelujah, ay nakikita ng Diyos na lumalaban, ay gagalaw siya. Kung pag-aisip natin, ang Diyos hindi siya nakikita. Pero kung nakikita niyo po pala, hallelujah, na tayo ay kumikilos, siya po ay gagawin niya ang kanyang kapangyarihan sa ating katawang lupa. Magaman yung mga bagay na parang, totoo ba na mangyayari sa iyo? Kasi, nahihirapan ako, nahihirapan ko sa akin, balita. Sa pagkilos ko, sabi ko, lahat ng sakit, yung mapain na nakilala ko siya, ay pinagaling niya. Amen. Yung mga sakit-sakit ng Lord, alam ko, gawa lang ng Diablo, kaya pinipilit ko, hallelujah, na pumili ng Diyos, sa kabila ng magandang pakiramdam. Ako, nabuhay ng Diyos, kasi nararamdaman ko may mainit na ako, mga sa katawan ko, sabi ko nga, abang nararamdaman ko yung init, sabi ko, Lord, pag nagkatiwala ko na sa iyo, sa akin, sa katawang lupa, at hallelujah, patuloy, hallelujah, wala akong kahabagan, at patuloy ako makapaglingkod, hallelujah, sa kanya, kahit parang balat. Salamat po sa Diyos po lahat. Amen. Amen. Pwede ng Diyos na buhay na kahit na po anong mangyari, basta dedicated po tayo makasunod sa kalooban ng Diyos, katulad po ni Apostol Pablo. Amen po ba? Na sa kanya po paglilingkod, marami po siyang hirap na dinanas, nagkasakit. Hindi lang po nagkasakit na kulong, kundi po may naranasan po niya natiguhin. Amen? Pero sa lahat po ng yan, sa Philippians 4:13, sabi po niya, sa Diyos po nanggagaling ang kanyang lakas. Amen? Basahin niyo po yan. Philippians 4:13. Amen? Purihin ang Diyos na buhay. Dahil po, paano si Apostol Pablo binigyan ng lakas ng Diyos, ay ganoon din naman po tayo. Kung tayo po ay nakatuon ng ating buhay sa Diyos. Amen? Amen? So, sino pa po? Ladies first, wait lang. Sige po, subuhin mga madol. Talapakan natin yung Diyos sa buhay. Amen. Isang mapagpalang umaga na po sa lahat. Ako din po ay nagpapasalamat sa aking buhay. Na alam niyo po, sa ating buhay talaga hindi po maalis yung dalaguan ng sakit karamdaman. Ngunit alam niyo po, ang ating pananalig ay nasa Panginoon at sa Kanya lang po natin ilaga ang ating mga buhay. Yun po ay hindi niya po tayo talaga pababayaan. Na yun po, nung itong linggo ito, nung Martes, talagang naranasan ko po yung sumakit muna po yung aking lalamunan. Tapos kung maghapon ng Martes, yun po naramdaman ko na po ang talagang mainit na po yung aking katawan. Tapos, yun po, hindi na maganda na po ang aking pakiramdam. Ngunit, di ba po, sa halip na ako ay mahiga kasi gusto ko na po ihiga, hindi ko po nagawa. Dahil ako po ay may obligasyon sa ating Panginoon. Na yun po ay tungkulin po natin na bilang pagtupad ng Panginoon para sa ating mga buhay. Dahil po sa nung Martes ng gabi, talagang kahit na maganda na po yung aking pakiramdam, tuloy pa rin po ang aking prayer fasting. Na habang nag-pray po ako, yung naramdaman ko po ang napakaganda ng aking pakiramdam. Di ba po? Kaya yun, tuloy lang. Alam niyo po, kahit may sakit at karamdaman, hindi po tayo talaga magpapabaya sa ating kampanya. Ngunit, patuloy pa po tayo palalakasin ng ating Panginoon. Kaya alam niyo po, sa aking pananalangin, naramdaman ko po na medyo gumaan ang aking pakiramdam. Pagkatapos po nung nagbasa ko ng Bible, tapos natulog na po ako, yung magdamag na naramdaman ko po yung aking lalamunan, napakasakit talaga. Tapos, pagising ko po nung Miyerkules, yun po, lahat ng aking buong katawan napakasakit. Tapos, sa aking mga galamay, sa paa, galamay sa kamay, napakasakit. Kaya alam niyo po, sabi ko, naisipan ko po na may tatawagin ako. Kaya yun, tinawag ko po ang aking mahal na Sister Martin. Tapos, bukod sa kanya, ang aking mga kapatid, yun po, pinuntahan din ako. At yun, isa-isa po sila, binibigyan ako ng kung ano po yung aking kailangan. Kaya alam niyo po, napakabuti talaga ng Panginoon na sa kabila na ating mga buhay, hindi po niya tayo pinababayaan. Meron pong gagamitin siya para tayo ay tulungan. Diba po? Yun po ay ang ating Panginoon talagang kumikilos sa ating mga buhay. Kaya yun, salamat po talaga sa Panginoon
na hindi po siya talaga nagpapabaya. Siya po ang nagbibigay ng mga kagalingan sa ating mga nararamdaman sa katawan. Bagaman po, di ba po, nasa katawan lupa pa po tayo, na may nagsabi nga po, akala daw niya, hindi po ako nagkakasakit. Pero alam niyo po, natutuwa ako sa Panginoon. Ngayon po, akala nila na hindi ako nagkakasakit. Pero, siyempre, nasa katawan lupa pa po tayo, ay hindi po natin maiwasan na magkasakit. Di ba po? Pero, ibig sabihin, may gagawin din tayo sa ating sarili. Yung lumalapit tayo sa ating Panginoon, siya po ang magpapagaling sa atin, pero gagawin din natin ang para gawin natin sa ating buhay. Kaya yun, salamat po talaga sa ating Panginoon. Ayan lang po, yan po talagang ating pag-asa sa ating mga buhay. Salamat po sa kanya. Purihin ng Diyos. Ano naman natin sa Santiago 5 verse 15, diba? Sabi ko dito, pagagalanin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siya muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patawarin siya sa kanyang mga kasalanan. So, tayo po ay kung nandito ngayon, na nasa katawan po kapag tayo, na nararanasan dito natin ang mga sakit na yan. Amen? Pero dahil po, meron po tayong Diyos na ating nalalapitan, maaari po natin ilapit sa panalangin may pasasalamat. Amen po? At siya po ang magpapagaling sa atin. Amen po? Sige po, bibigyan ko po ng ang mga boys. So, purihin ang Diyos ng buhay. Ang unang nagtaas kanina is Kuya Michael. Kuya Michael. Amen. Praise. Ako po yung gusto nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ko ng mabubuting bagay na pinaranasan sa akin, sa lahat na katagumpayan na kanya po ibinigay sa akin, sa pagsama sa akin. Ngayon para na ito, sobrang daming struggle, sobrang daming bigat sa trabaho, pinansyal, sa pamilya. Last week, namatay ang aking ama. Ayun. Nagkakala kasi nakapahinga na at hindi kami pinahirapan pinansyal at tumali ang pagpapalain ko ang Diyos ang kumilos sa bagay na yun. Yun, gusto ko nagpapasalamat yung kagaanan kasi hindi yung gastos nun kung umabot na 140 plus yung gastusin. So, mabilis lang siya na-kompleto. So, yun, tapos, yun nga, karoon ng blessing sa trabaho, lahat ng pinagdaanan na kabigatan ay napalitan na ginawa. Amen. Alam ko dahil sa tulong ng Diyos. At yan po, lubos kong pinagpapasalamat sa Kanya. Yung Kanya po magsama sa akin sa buong taon po na ito na naging pa sa akin. Sa Diyos po ako Amen. salamat. Amen. Totoo po na sobra pong mabuti ang Diyos sa ating mga buhay, lalo na sa mga oras, panahon na ating kalungkutan, ng mga pagsubok, problema, mga suliranin. Amen. Dahil po ang Diyos doon po kumikilos. Amen po. Alam naman po natin sa Santiago 1 verse 12. Amen. Na tayo may tumana sa pagsubok, ang kasunod po noon. Amen. Na may putong pangako ng Diyos. Amen. Na ang pagtulong ng Diyos, lahat po, alam naman po natin na siya po ang nagpo-provide ng lahat. Amen. Nasa Kanya po ang lahat. Amen. Purihin ng Diyos. So sige po, na Diyos purihin ng Diyos sa buhay niya. God is good, salamat sa Panginoon dahil matagal na akong gusto magpasalamat. So, last ko lang sa training, yung mga nagtanggap ko mga bagay-bagay na kahit hindi naman permanent ang trabaho ko, nakakatanggap ako. So, salamat sa Panginoon, lagi tayong magtapat. Lagi tayong manatili, sabi nga sa Matthew 24:13, ang manatilihan ng wakas ay siya lamang maliligtas. Huwag tayo mag-backslide, huwag tayo mag-absent. Totoo yun kasi baka maabutan tayo ng kamatayan, napakahirap, baka hindi tayo makapagsisisi, hindi natin alam ang buhay. So malapit na matapos yung mga 2024. So kailangan natin gumawa ng mabuti, huwag tayo magalit, maghinanakit, huwag tayo magtanim sa mga loob. Ang sabi na ng Panginoon, ang manatilang ng wakas ay siya lamang maliligtas. Gumawa tayo ng mabuti. Salamat sa Panginoon. Amen. Ang Diyos, may pagkabuti ang Diyos sa
buhay ni Daddy Jose na lubos po siyang pinagpala ng Diyos. Amen. Amen. Alam naman po natin si Daddy Jose. Hindi po ninyo alam. Siya po yung nagdadala ng mga pagpapala sa ating mga tahanan. Amen. Kahit madali na, kahit umaga lang, nagpipray pa lang kami. Nagdadala po siya ng mga bigas, ganyan. Minsan yung ano yung maruya, yung saging na pinirito. Amen. Maaga-maaga, salamat sa Diyos sa buhay niya. Tunay talaga namin sa mabuti. Amen. Alam naman po natin, the more you give, the more you receive. Amen. Pangalaman ko magpapasalamat sa Diyos na buhay, na tunay po, hindi ko po, nalito po ako sa umaga ito ngayon dahil nung nabasa ko po yung na ako po mag-testimony, nag-chat naman din po si Ate Arlene nung magpapromise ako. Sabi ko, hindi ko alam kung ano, pero nagre-ready po ako sa dalawa na yun. Either kung saan po ako tatawagin. Amen. Salamat po sa Diyos sa kabutihan niya dahil po nire-ready na po niya tayo sa mga ganyang bagay. Amen. Kahit ano pong mangyari, minsan kapos po tayo sa karunungan kaalaman, pero ang Diyos po ang lahat mag-supply ng lahat ng yan. Amen. Salamat po sa Diyos sa araw-araw na buhay, sa aming mag-asawa, at dyan nagtagdag pa po yung dalawang bata. Salamat sa Diyos sa kanilang buhay na tunay nawa na kanila po maunawaan kung ano po ang aming buhay. Amen. Dahil po ang aming buhay hindi po katulad ng buhay na tinagos na nila. Amen po. Salamat po sa Panginoon. Ang mga pagpapala ni Mala, kahit wala po akong trabaho, salamat sa Diyos dahil hindi pa po naman kami pinababayaan ng Diyos. Nakakain pa po kami ng 3 times a day. Amen. Hindi pa po dyan. Salamat sa Panginoon na tunay po pagka nagtiwala tayo sa Diyos, ang Diyos po ang bahala sa ating pangangailangan. So, sa Kanya po ang lahat ng papuri. Ibibigay ko na po kayo sa buhay niyo.